Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating banal na misa. May isa pong katotohanan na kailangan nating maunawaan. Hindi ibig sabihin na kapag naranasan mo na ang presensya ng Diyos, na agad-agad magbabago ang iyong pagkatao. A single encounter with Christ will not automatically fix and change your attitude or your behavior. Kamukha po nung isang kwento, meron pong isang lalaking mabisyo. Nagsawa na po ang pamilya niya sa kanya dahil paulit-ulit na lang yung kanyang pagbibisyo. Nauubos po niyang pera ng kanyang pamilya sa mga hindi mabubuti at magagandang bagay. Kaya po pinwersa ito pong lalaki na pumasok po sa kursilyo. Nakapag-retreat ito pong lalaki. Nung una, ayaw po niya, pero kalaunan dahil po sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagdarasal, muli po siyang nakasimba. Nagbago po ito pong lalaking mabisyo. Pagkaraan po ng isang linggo doon sa retreat house sa kursilyo, lumabas na po itong lalaking mabisyo. At pauwi na po siyang naglalakad sa kanila. Talagang sa kanyang puso, naranasan na po niya. Buhay na buhay ang Panginoon. Umiiyak siya, nagsisisi siya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero nung pauwi siya, sinubukan siya ng Panginoon. Napadaan daw siya doon sa mga kabarkada niya, nag-iinuman. Tinawag siya, "Uy, pare, nandiyan ka pala." Kaya ito pong nagbagong buhay na lalaki, pinikit niya yung kanyang mata, sinasabi nagdarasal, "Lord, close my eyes, close my eyes, close my eyes." At lumakad po na mabilis. Pero habang naglalakad siya, may nadaanan siya. Yung mga kasugalan naman niya dati. Nakita siya, tinawag siya, "Oy, pare, dito, upo ka muna." Pero dahil nagbagong buhay na daw po siya, pinikit na naman niya ang kanyang mga mata. Nagdasal siya sa Diyos, sabi niya, "Lord, close my eyes, close my eyes, close my eyes." Mabilis, umalis, tumakbo, iniwasan yung kanyang mga kasugalan dati. Kaya lang, malapit doon sa kanilang bahay ay may disco house. At naghihintay yung isang maganda, sexy na babae. Nakita siya, "Yuhu!" sabi. "Pogi!" sabi po ng babae. "Halika na! Good time na!" sabi po nitong babae. Pagkatingin nitong lalaki, bigla daw siyang napapakit. Nagdasal siya sa Diyos. Alam niyo, sabi niya, "Lord, close your eyes, close your eyes, close your eyes." Mabilis na pumasok dun sa disco house. Patay. Balik sa dati. Ang tanong, anong nangyari? Kala ba natin nagbago na? Bakit bumalik na naman dun sa dati? Nag-retreat naman, nagdasal naman, nagsisi naman, nangako naman. Ano ang naging problema? Bakit hindi naging tuloy-tuloy yung kanyang pagbabago? Kasi hindi po sapat yung isang pakikipagtagpo lang kay Jesus para magbago ang pagkatao o ugali ng isang tao. Kung nga po sa eskwela, paulit-ulit na tinuturuan yung bata para ma-memorize niya, para matandaan niya yung mga leksyon, yung mga aral. Hindi po ba? Ganyan din po sa pagpapakabanal. Kailangan paulit-ulit na sumunod, makinig, pag-aralan ang kagustuhan ng Diyos para magbago ang iyong pagkatao. Maaaring sa umpisa, ang pagnanais mong maging banal ay magmumula sa karanasan ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito, ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa kaisipan. Understand, my dear friends, that having a miraculous encounter with Jesus will give you a new spirit, and yet it will not give you a new mind. Kaya nga po, balikan niyo ang ating ebanghelyo. Sinasabi po dito ni Jesus kay San Pedro, "Sumunod ka sa akin." Kung ang tagpo kay Jesus ay sapat na para ikaw ay maging mabuti at banal, sana hindi na po inutusan ni Jesus itong si San Pedro na sumunod pa sa kanya.
Pero bakit pa pinapasunod ng ating Panginoon si San Pedro sa kanya? Kasi hindi pa siya ganap o kompleto sa kanyang pagpapakabanal. 3 taon na po na sumusunod si San Pedro kay Jesus. Pero hindi pa rin talaga siya naging perpekto. Nagkakamali pa rin siya. Meron pa rin siyang pagkukulang. Narinig nga po natin dito sa ating pagbasa, pinakikialaman pa ni San Pedro yung pagsunod ni San Juan kay Jesus. At pinagsabihan ng ating Panginoon si San Pedro. Sabi niya, "Why do you concern yourself with this? Your only concern should be to follow me." Mga kapatid, ang pakikipagtagpo kay Jesus ay ang unang hakbang ng kabanalan. Pero hindi yan ang katapusan. Tandaan niyo po yan. Tanging ang pagbabago ng ating mga isip ang makakatulong po sa atin para mas makamukha natin si Kristo. As St. Paul tells us, we are transformed by the renewal of our minds. Baguhin mo ang isip mo, magbabago ang buhay mo. Change the way you think, you will change the way you live. Dahil kung hindi mo babaguhin ang isip mo, kapatid, babalik ka dun sa mga masamang nakasanayan mo. Without renewing your mind, you will fall back to your old and bad habits. You will go back to your old and bad patterns of behavior. At yan po ang tanong, paano ba natin mababago ang ating mga pag-iisip? Simple lang po, kailangan po natin bigyan ng oras at ng panahon ang Panginoon. To renew your mind, you have to spend more time with Jesus so that you can become like Jesus. Subukan niyo po, kapatid, lumakad ka kasama ni Kristo at maglalakad kayo kamukha ni Kristo. Kausapin mo palagi si Jesus at magsasalita ka din kamukha ni Jesus. Di ba, meron pong kasabihan na nakakamukha mo yung mga pinakikisamahan mo. Hindi niyo po ba napansin yun? Pag palagi mong kasamang isang tao, nakakamukha mo na siya. May tawag po dyan osmosis. Pansinin niyo po yung mga nag-ampon. Hindi naman talaga nila tunay na anak. Pero kalaunan, ilang taon po, pag tumatanda na yung kanilang inampon, kamukhang-kamukha na, kawangis na. Ganyan din po, nakakasalita mo yung mga kinakausap mo. Nakukuha mo, natututunan mo kung paano sila magsalita, kung paano sila mangusap. Kaya ganyan kahalaga na pinipili natin yung ating mga pinakikisamahan at kinakausap araw-araw. Amen? Those people that we accompany have an effect on the way we act, on the way we think. So, the more you give time to Christ, the more you will become Christ-like. Ang hirap po kasi sa ating mga tao, gusto natin ang mabilisan Pero, tandaan niyo po, ang mabilisang pagbabago ay hindi nagtatagal. Kailangan dumaan ka talaga sa proseso kung gusto mo ng tunay at nagtatagal na pagbabago. Kamukha po kapag binigyan ka ng bisikleta, halimbawa. Agad-agad ba marunong ka nang magmaneho ng bisikleta? Di ba hindi? Para matuto ka na magbisikleta, kailangan araw-araw. Sakyan mo yan, mag-practice ka, mag-ensayo ka. Amen? Kaya nga po ang pagsunod natin kay Kristo, hindi pwedeng minsan lang. Yan ang kailangan maunawaan ng marami nating kapatid na sinasabi, palagi kayo nagsisimba. Kailangan. Kasi kung minsan ka lang magsisimba, wala naman talagang magiging pagbabago sa iyong kaisipan. Kailangan paulit-ulit ka na lumapit kay Jesus sa loob ng simbahan para merong epekto, merong pagbabago, merong mangyari dyan sa iyong kaisipan. Kaya, ang pagsunod din po natin kay Kristo ay isang pagsubok din. Asahan po natin na tayo'y magkakamali, magkakasala pa rin naman tayo habang sumusunod tayo sa Kanya. But, we must remember what the Bible tells us. Fall 6 times, but rise 7 times. Hindi po mahalaga kung ilang beses ka nahulog, nadapa, nagkasala, nagkamali. Ang mas mahalaga, kung nagkasala ka, bumawi ka. Kung nabigo ka, tumayo ka, magpatuloy ka. Kung ikaw man ay nakasakit, humingi ka ng tawad.
Hindi po ba? Kung mananatili ka lang nakadapa, kung hindi ka tatayo, walang mangyayaring mabuti sa iyong buhay. Sa bawat pagbangon mo, diyan ka nagiging mas mabuti, nagiging mas banal, at nagiging mas kamukha ni Kristo. It is good to us and to reflect today. Do you train your mind to have a mind like Jesus? Do you renew your mind every day to love like the Lord? Do you practice to love like how Christ loved? Maganda din pong itanong, ano ba ang nandyan sa iyong isip? Someone once said that a poor mind talks about money. An immature mind talks about other people. Rich minds talk about things. Wealthy minds talk about ideas. But holy minds talk about how to love, how to serve, and how to follow God. Harinawa, magbago po ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. Mga kapatid, ang ating buhay, higit naman po yan sa pera, sa kayamanan, sa ating mga ugnayan dito sa mundo. Lahat naman ng mga bagay na yan, iiwan natin eh. Kaya nga, pinakamahalaga, araw-araw, umpisahan natin sa ating isip ang pagsunod, ang paglilingkod, ang pagmamahal sa Diyos. Araw-araw, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Diyos. Dahil pag inalis mo ang iyong tuon sa Panginoon, siguradong magkakasala ka, siguradong magkakamali ka. Bigyan mo din ng oras si Jesus araw-araw. Ibabad mo ang iyong kaisipan sa salita ng Panginoon. Harinawa, maging banal ang pag-iisip mo at sumunod na maging banal at mabuti ang pag-uugali mo. Amen.